Magandang umaga Pilipinas! Ngayong araw ay isa na namang kusina serye ang ating matututunan. Tuturuan namin kayo kung paano maghanda ng pagkaing masarap, masustansya at abot kaya miss na siguradong tatangkilikin ng inyong pamilya. Ako si Ashira Bell. Ako si Ishira. At ako naman si Jeannie. At kami ang Nora's Kusina Angels! Maraming video episodes ang Maggi Sarap Sustansya Kusina Eskwela na kapupulutan natin ng cooking tips and techniques upang gawing masarap at masustansya ang ating lutuin. Tama ka, Ishira. Kaya't pakinggan natin ang testimony ng Cook It Right episode ng Maggi. Ang mahalagang natutunan ko sa kusina serye ay ang tamang pagluto ng gulay na hindi na-overcook. Hindi nalupaypay at matamlay ang gulay na aking niluluto at napapanatili ang sarap at sustansya ng pagkain. Natutunan ko rin ang tamang paraan ng pagluluto at discarded techniques sa pagprito. Kung dati ay nakakanda-paso pa ako sa talimsik ng mantika, nang dahil sa prito tips ay tilamsik-free na ang aking pagluluto ng manok at isda. Marami talaga tayong natututunan sa kusina serye ng Maggi. Ang ordinaryong lutuin at ulam na inihahain na hindi lang nagiging masustansya, mapapawaw ka pa sa sarap. Totoo yan! Kaya ngayong umaga, ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng ginisang gulay with tamban at turon na saging. Ngunit bago yan ay i-harvest muna natin ang ating mga pangunahing sangkap mula sa ating gulayan sa paaralan at gulayan sa ating tirahan. Tara, samahan niyo kami. Snake gourd. Ang snake gourd ay sagana sa vitamin A, B6, C at E. Itik ito sa potassium, phosphorus, sodium, magnesium at zinc na nagpapalakas ng ating resistensya at nagpapaliksi ng ating katawan. Ang eggplant o talong naman ay isang nutrition-rich food na sagana sa fiber, vitamins, at minerals. Nakakabuti ito sa ating puso at masarap ihalo sa iba't ibang lutuin. Itong lady's finger or okra kung tawagin ay siksik sa vitamin C, K, A, at magnesium. Isa itong magandang source ng protein at fiber at mababa sa calories at carbs. Kangkong. Ang kangkong ay isang energy-giving vegetable. Nagtataglay ito ng mga bitamina na nagpapaganda ng kutis, nagpapalinaw ng paningin, nagpapatibay ng ngipin at buto, at mapigilan ang anemia. Ngayon, sisimulan na natin ang pagluto ng ginisang gulay with isdang tamban. So una ay maglalagay muna tayo ng mantika sa ating kawali. At ito natin ang ating isdang tamban. Alam niyo ba na ang isdang tamban ay mayaman sa omega-3 Na nakakapagpasigla ng puso at pasok pa sa budget dahil mura lang. Hindi naman sa panibago nating kaldero, maglalagay tayo ng isang kutsarang mantika. puting sibuyas, At ngayon, ilagay na natin yung snake gourd. Sunod, yung okra. Ang palaya. Yung sigarilyas. Patola. Yung bell pepper. Pagkatapos natin maigisa lahat, maglalagay tayo ng 2 tasang tubig. At maghihintay
maghintay tayo ng 1 minuto bago tayo maglagay ng magic sangkap. Pagkatapos natin maghintay ng 1 minuto, ilalagay na natin ang ating asin, ang ating paminta, at ang ating magic sangkap. Huwag din natin kakalimutan haluin ito. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating isda, ang ating kangkong, at ang ating sibuyas na ito. Pero, bakit nga ba natin panghuliin nilagay ang ating kangkong? Kasi ang mga green leafy vegetables ay dalilang maluto. Kapag iuna natin ito ilagay, ma-overcook ito. Sarap! Ngayon naman, para sa ating pagbumaga, gagawa tayo ng turon na sangkap. Ngayon, meron tayo dito, 4 na sangkap na saba, yan wrapper, cornstarch, at brown sugar. Ngayon, sisimulan natin sa saging. Pagkatapos natin mabalatan ng saging, ngayon lang hatiin natin ito sa apat. Ngayon, piprituhin na natin ang ating turon. Una, maglalagay ulit tayo ng mantika sa ating turon. At ang ating kain. Ilagay na natin ang ating turon. Narito na